Patuloy pa rin ang mga paulan sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas and Mindanao dahil pa rin sa umiiral na low pressure area at southwest monsoon or hanging habagat. Yung low pressure area na ating minomonitor po sa loob ng Philippine Area of Responsibility, nasa layong 370 kilometers na lamang po sa silangan ng Daet, Camarines Norte. Base sa ating analysis, maliit pa rin ang tsansa na ito'y maging isang ganap na bagyo or tropical depression sa susunod na 24 oras, pero aasahan pa rin po ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon sa susunod na 2 araw. Samantala, yung ating habagat or southwest monsoon, aasahan pa rin na magdadala ng pag-ulan sa mga susunod na araw sa malaking bahagi naman ng Palawan, Visayas, and Mindanao hanggang sa araw po ng Biyernes. Kaya make sure po sa ating mga kababayan sa malaking bahagi ng bansa, magdala po ng payong at possible din po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa muli dun sa mga bulubundukin na lugar. Samantala, bukod dun sa low pressure area na nasa loob ng ating PAR, meron panibagong low pressure area tayong minomonitor po sa labas sa may Pacific Ocean. At huling namataan, kaninang alas 3 ng hapon, 2,865 kilometers po silangan ng Northern Luzon. Gaya ng low pressure area sa loob, mababa din po ang tsansa sa ngayon na ito'y maging isang ganap pa na bagyo, subalit aasahan po natin yung unti-unti paglapit itong low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility. But in the coming days, wala naman itong inaasahang epekto sa ating bansa. Base po sa latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa, kikilos po yung low pressure area sa loob ng PAR, west-northwest, or moving towards northern and central Luzon po, simula po mamayang gabi hanggang bukas. And then pagsapit po ng Friday, after niya makatawid dito sa may northern central Luzon area, mag-emerge po siya dito sa may West Philippine Sea pagsapit ng Friday ng madaling araw at kikilos na palayo ng ating kalupaan and possible na lumabas ng ating PAR pagsapit po ng Sabado. At base rin sa ating analysis, possible na pagsapit niya dito sa may West Philippine Sea ay dun pa tumaas yung chance niya na maging isang ganap na tropical depression, humuhugot po ng enerhiya dito sa ating karagatan. At kung sakasakali na maging isang tropical depression po ito habang nasa loob ng PAR, ay papangalanan po natin na Fabian, pero magandang balita nga, papalayo ito ng ating bansa. Samantalang ikalawang low pressure area naman, in the coming days, kikilos ito generally west-northwest din or papunta dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero we're not anticipating naman ito ipapasok na rin ng ating PAR hanggang sa early next week po. At possible pa mabago yung ating scenario for these low pressure areas.